Bata ma.
Daming barangay dito sa daming bandila or watawat or flag ng Pilipinas sa kahabaan ng Alabang sa Potiro. Ayan, good morning. Panibago na naman tayong vlog. So, i-record na naman natin sa ating motorcycle dashcam ang ating nangyayari sa ating lansangan. Ano nangyayari sa ating lansangan? So, kaya ito ay motorcycle dashcam. Kung ang 4 wheels ay may car dashcam, syempre ang motorcycle dashcam ay meron din. Ang motorcycle dashcam ay ang layunin nito ay upang makita natin kung ano nangyari sa lansangan, may insidente o anumang sakuna na nangyari. Kaya tayo nagre-record ng motorcycle dashcam. So nilalagay natin to para magamit natin bilang ebidensya kung saan sakali mo magkaroon ng insidente o aksidente sa lansangan. Kaya ito ang motorcycle dashcam. This is K-Riders, mga ka-riders. Good morning sa inyong lahat. This is Sunday morning. Maraming salamat nga pala sa mga nag-views at sa mga nag-follow sa aking YouTube channel na K-Riders 7. K-Riders, maraming salamat sa inyo at mga takilig sa aking mga videos. Please like and share my notification bell and subscribe sa my channel, K-Riders. Good morning sa inyo lahat. It's June 1, Sunday in the morning. So, ang ganda ng biyahe ngayon, walang masyadong traffic dahil Sunday. So, andito na tayo sa kahabaan ng Pamplona, Las Piñas 1. Ayan, makikita nyo bawat gilid merong mga flag ng Pilipinas dahil malapit na Independence Day, araw ng kalayaan. June 12 po yan, guys. Alright. Ano nga ba ang araw ng kalayaan or Independence Day ng Pilipinas? So lahat naman ng bansa yata merong Independence Day, pero hindi ako sure, pero alam ko ang America or USA meron din sila. Pero tayo, Independence Day date natin is June 12. Independence Day, that's Thursday yata, no? Hindi ako magkakamali. Thursday yun. Dito sa Pilipinas is a regular holiday ang June 12. Regular holiday means 100% or double pay. Yan. Alright. Pag-usapan natin nga Independence Day. Independence Day daw ay araw ng kalayaan ng Pilipinas. Hindi ko lang pero hindi ko pa masyado nababasa about sa araw ng kalayaan or Independence Day. Parang ito yung pinagdidiwang yung pagka nung naging malaya tayo nung araw ng or yung during World War II tayo. So naging malaya tayo dahil kay MacArthur yata yun ng kaya nagkaroon ng parang sa may Bataan Air Base. Nandun ni MacArthur, no, yung parang naging hero or yung pinaka-leader ng American World War II. So dahil sa kanila, dahil sa mga Amerikano, naging malaya tayo doon sa feeling ko sa tayo kasi masyado tayong ng
bansang Japan kasi gusto tayo sakupin ng Japan. At pati itong ano, ganito na rin mga Spain, ang Spain. So parang gusto tayo sakupin, kaya ayun, parang ang mga Amerikanong soldiers, sila yata yung nag-aan sa atin, nag-defend. Parang inano nila tayo, dinipensahan tayo sa mga ano, sa mga soldiers ng Japan or mga Japanese soldiers. Yan. Hindi ko lang alam about sa history din ng ano, ng Spain. Pero parang pinano rin tayo sa sakupin ng Spanish ng mga Spain. So mamaya pag-aaralan natin or panonoorin natin kung ano yung bakit tayo nagkaroon ng Independence Day. Pero feeling ko dahil nga dun sa ano, nagkaroon tayo ng araw ng kalayaan. So during World War II, kaya parang sineselebrate natin yung araw na yun, sa araw ng kalayaan. So yun yung pagkakaintindi ko. If merong mali or merong comment na suggestion, gusto nyo idagdag sa aking mga suggestion or komento, paki-suggest na lang or paki-comment na lang. Traffic guys, nandito tayo sa Casimiro area. So itong mga ganitong kalsada na ito yung nakaka-delicate sa ano, sa kalsada, sa daan. Naayos yung kalsada na sinisira nila para malagyan ng espalto. So kaya nila sinisira yung lumang espalto para dumikit yung bagong espalto ilalagay nila. So napakadelikado niya sa mga motorsiklo. Napakahirap nga pala ng mga pinasok na batas ng LTO about sa ano, sa transfer of ownership of motorcycles and vehicles, no? So hindi lang hindi lang naman sa motor, lahat yan, pati sa mga sasakyan, mga 4 wheels. So meron din silang ano, tawag dito, transfer of ownership. So masyadong ano, para sa akin napakahirap. Ang suggestion ko sana, okay lang na may sa batas yung transfer of ownership. Huwag lang nilang pahirapan yung mga bagong nakabili ng mga second hand na motor na hindi nakapangalan sa kanila. So yung for example, katulad ko, bumili ako ng motor second hand. Ang may-ari nito is sa Bicol pa pala. So paano ko ita-transfer sa pangalan ko yon kung ang may-ari nito sa Bicol,
Tapos pangalawa, baka yung may-ari nito is either baka wala na dito, nasa ibang bansa na, or nasa ibang mundo na. Paano natin ita-transfer yon? So ang suggestion ko sana, no, bilang kami mga nakabili ng motorsiklo, pwede naman siguro i-erase sa computer at ipalit yung nakabili ng lumang sasakyan or second owner, na kailangan lang na may patunay lang na ikaw na yung umahawak ng motor na to. Siyempre may panibagong application, di ba? Lalagay yung address ng bagong owners, ilalagay yung kung anong details ng lisensya o RCR. Ganun lang naman kadali eh. Pwede namang i-delete talaga yan eh. No? Yun lang, patunay na ikaw yung dapat nagmamay-ari or ikaw na yung umahawak ng motor. Dapat ganun na lang, kasimple. Matitrace naman nila yan sa computer eh. Lalo na kung may lisensya kung may lisensya yung may-ari ng motor. Posible naman, di ba? Ba't siya nagkaroon ng motor kung wala naman siyang lisensya? Yun. So, sana ganun na lang kasimple. No? Kung nakabili ako ng motor ko, second hand, tapos ibebenta ko. Kumbaga, yung bagong may-ari na lang ang magproseso. Pero, yung sa madaling proseso naman, hindi yung papahirapan pa na ako, eto dadali natin dito sa dahil hahanapin pa yung may-ari na ito, kakausapin pa na baka pwede ganito. Dapat hindi na. Dapat kung makalangan lang ako, mapatunayan ko lang na ako na nagmamay-ari na ito, nasa akin na yung lahat ng deed of sale na benta na sa akin. Kumbaga hindi naman kailangan na kung ano pang detalye ng lumang may-ari nito. Kumbaga ang detalye na lang niya, basta merong deed of sale, merong patunay na nabili ko yung motor, tapos nandun yung ID ng mga may-ari, ng lumang may-ari. Yun sana yung gusto ko mangyari. Para sa akin parang yun lang yung komento ko, na parang napakadali na iproseso. Then after nun, dadaling sa LTO, hahanapin yung unang may-ari doon sa registration. Ang gagawin, i-void o kaya i-delete na lang siya. Ilalagay ngayon sa ORCR yung bagong pangalan, diba? Computer lang naman yan eh. Papasok lang naman yan sa computer. Imposible naman kahit sa buong lupalop ng Pilipinas naka-access ang LTO. Hindi naman sinasabi na LTO sa Las Piñas, LTO sa Parañaque, sa Makati, iba-iba. Hindi pwede yung gano'n, di ba? Centralized siya, alam ko universal ang nila eh. So kahit nasa ibang lugar ka o nasa ibang probinsya ka, iisa lang yan dapat. Pag na-trace yung pangalan mo sa lisensya, makikita doon makikita doon sa computer kung itong si Juan de la Cruz nandiyan. Matatrace nila kung nasaan yung di ba? Di ba? Pag may nakita ng plaka o nahuli kasi naka-hit and run o kung ano man nangyari, plaka lang titignan. Pag nakita doon sa LTO, kuha na lahat, address, detalye ng may hawak ng Ganon din yun sa ganon din yun sa lisensya. Ganon din yun. Kasi alam ko yun talaga yun. So, sana para sa akin, para hindi na mahirapan yung mga change of ownership, kahit wala na yung consent na basta meron detalye na nalagay na deed of sale, merong firma, merong pangalan, merong ID ng lumang may-ari, yun lang ipepresent sa LTO, dinahanapin na ng taga LTO kung saang address to, ganyan patunay na ikaw nakabili. Pupurahin lang, i-delete lang, napakadali lang yun. Ganun lang kasimple, i-delete lang. Tapos ilalagay sa panibagong OR or CR mo na ikaw na, dahil ikaw na nagmamay-ari ng motor. Siguro kung ganyan yung gagawin ng LTO, napakabilis at napakadali mag change owner. Ngayon, naman, may bayad naman yan, di ba? Hindi naman yan libre.
yung paghihirap ng mga naghahanap ng pangalan ng ano, babayaran naman sila sa serbisyo nila. May bayad naman yan eh. So sana, gano'n na lang kasimple sana, no? I-delete na lang yung lumang may-ari at yung bagong nakabili ng may-ari, kailangan mapatunay lang na siya na nagmamay-ari ng motor. Katulad ng deed sale, lisensya ng may-ari at saka ayun. Parang yun lang naman talaga dapat kailangan eh, deed of sale at saka yung mga IDs. Yan. Diba? Yun lang naman ang dapat kailangan na ipasa dun sa ano. Hindi naman kailangan na hahanapin pa yung tao na ikaw yung may-ari, halika rito, samahan mo ko dahil kailangan na ikaw ang kasama sa pagpuproseso ng ano, ng lisensya na to. Ng ano na to. Diba? Ng ownership. Yun lang sa akin guys, no? Yun lang yung suggestion ko. Shoutout kay Cornel Busita. Talagang iba ka. Saludo talaga ako sa inyo, Cornel Busita. Talagang pinipigil mo yung mga nakaupo or yung mga naka-assign dyan sa LTO na panibagong batas na nilalagay na pinahihirapan ng mga motorista. Especially kami mga motorcycle riders, no? Mga ka-riders, mga K-riders, kami po yung nahihirapan, tayo po nahihirapan sa pagkuha ng transfer of ownership. So sana hindi ganun kahirap. Yun lang naman, madali lang naman, sana napakadali i-transfer. Ngayon by next siguro pag nagkaroon tayo ng time, baka itatry kong i-transfer of ownership itong Mio ko. At na-try ko kung anong mga requirements. Pupunta tayo ng LTO, no? Punta tayo ng LTO para malaman natin kung paano mag-transfer of ownership. At matulungan ko na rin itong isa kong anak na sa akin nakapangalan yung Honda Click niya. So yun yung gagawin natin. Pupunta tayo ng LTO para ma-transfer natin yung ownership netong Mio ko. Kompleto naman to, meron siyang ORCR, hindi siya Xerox original. At ita-transfer natin sa pangalan na natin to. Ngayon, itong isa kong motor na manual, ang problema nun, bukod sa hindi na transfer, na wala pa yung niya, plaka, no, lost plate. So isa rin yun sa lalakarin natin, lost plate. So dapat magkaroon ako ng authorization na gumagamit ako ng improvised lost plate. So sana lang na maaprobahan tayo. Siguradong panibagong pera na naman, panibagong gastos na naman. Gusto natin mag-ipon pero kailangan gumastos dahil no choice. So yun guys, sana maayos natin yung transfer of ownership natin. Medyo nakaka-alarma na kasi kung sakaling maka-checkpoint tayo, delicate tayo dahil ang laki ng multa, no? Napakalaki ng multa. Yung una ang ganda na eh. So ang ganda ng patakaran, deed of sale lang, okay na, di ba? Ang hirap ng medyo ganung sitwasyon.
Right? So yun lang. Yun lang suggestion ko yung transfer of ownership. Sana maging maayos na yung paayos ng transfer of ownership. Hindi sana masyadong mahirapan ng mga motorista natin. At sana padaliin naman ng LTO. At saka kung sakali, katulad no, kung nahuli ka na yung motorsiklo mo ay hindi naka sa inyo, dapat huwag naman sobrang laki. Masyadong malaki yung 20, binaba nila sa 5, pero masyado pa rin malaki yun sa 5,000, no? Siguro pinakamalaki na yung 3,000. Masyadong malaki yun sa 5,000. Kawawa naman yung motorista. Paano kung nagmi-minimum lang ang sweldo ng motorista? Kawawa naman. Kaya tuloy parang mas gusto ko nang bumili ng 4 wheels kaysa kukuha ka ng Ayala Southville. Hintay tayo sa Ayala Southville. Tayo sa Versailles Village. One of the high-end village in the Anghari, Versailles Village.